Okay lang po ba? Okay, okay lang po ba i-comment niyo naman kung nasaan lugar kayo ngayon para makita natin kung nasa iba't ibang bansa ba or nasaan lupalop 'no, yung mga nandito po ngayon. And kung siyempre loud and clear po ako sa inyo. Sige, ayan OFW from Pasig. Inunahan natin 'no, OFW from Pasig. Oh, yan joke lang po. Wala pong OFW sa Pasig ano. Alright, dami, Okay, sige, comment po natin Saudi Arabia, Pasig, Siargao, 'yan, Libya, wow, nakarating tayo ng Libya, Malaysia, Marabilis, ayan Taiwan, One Oasis, halo-halo na, Kabuyao, Pangasinan, ayan dami 'no. Nakakatuwa lang po kasi nga sobrang dami natin ngayon. Sige po, keep sharing our link sa lahat po ng ating mga friends, kakilala mo, kaibigan mo, okay? So, 'wag na 'wag tayong papayag na hindi po sila maka-attend ngayong gabi na 'to. Tama? Kasi bakit po? Yung pamagat pa lang, pamagat pa lang 'di ba nabasa po natin, untold story. Ibig sabihin, yung mga kwento na hindi pa naibubunyag. Okay? Ibig sabihin talagang, meron talagang napapaloob na ginagawa nila or sekreto na hindi pa natin alam. 'Di ba? And ngayon po ay mabubunyag. Tama ba? Okay, so marami akong nakikita rito nakakatuwa kasi sobrang busy nila. Ayan ito si shoutout natin si Ma'am Idna. Yan ang mga OFW kababayan ko, ayan Sige, so kaway-kaway naman, ang dami kong nakikita 'no. Sige ba guys, para at least alam po ninyo, pakilala po muna ako 'no. My name is Richard Murillo po, dati rin pong OFW. Di ba? Kaya kung OFW ka ngayon or empleyado ka man ngayon, okay, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, so ang dami pa rin from Milan, from Kuwait, from Riyadh, ang dami. Okay, so anyway, congratulations po. Okay, and thank you dahil pinagbigyan mo yung sarili mo. Yun yung pinakaimportante kasi alam niyo po guys 'no, ako po as an OFW, nasiran lang din po ako ng link kagaya po ninyo ngayon. And yung mga magse-share mamaya, okay, same lang din, na-send lang din yung link, pumasok sa link, 'di ba? Napanood yung mga nagkwento, nagbago buhay, nakapag-for good, nakaipon ng malaki, sumubok din sila. Okay? Kaya mamaya ako po sobrang na-e-excite po ako sa mga ikukuwento nila mamaya, paano nila nakuha, okay? 'Yun yung pinaka-highlights diyan, Ano yung ginawa nila, bakit ang gaganda na ng buhay nila ngayon? Karamihan nag-for good na meron malalaking savings. Grabe po yung savings nila 'no, six figure, 400,000, 200,000, hindi biro 'no, na magkaroon ng opportunity na meron kang magiging savings na tulad niyan. Kasi ako po 5 years sa abroad. Good news, walang ipon. Tingnan nga natin yung mga nakangiti ngayon dito ng mga OFW natin. Alams na, nakangiti talaga si Ma'am Merna. Alams na 'pag nakangiti. Sure ako wala din ipon. Or meron naman dito may ipon naman, si Ma'am Lisa pasimple-simple lang din, sige ngiti ka nga po para at least malaman natin wala din. Anyway guys, hindi naman po siguro lahat 'no, pero as my observation and experience ko rin po talaga, okay, wala din po talaga akong ipon sa loob ng 5 years, yun po yung totoo talaga. Kasi wala, maliban sa maliit na sahod, puro padala. Siyempre priority natin yung family natin kasi 'di ba? So yun talaga yung programming sa atin na 'di ba, para sa pamilya, pero na-realize ko, ang tagal ko na umiikot lang din, walang nagbabago kaya sabi ko, may mali. And doon na pumasok yung opportunity na i-share at kukuwento din sa inyo mamaya papaano din sila nasyaran ng ganitong sistema natin. Okay? Ayan, so exciting ba? Excited ka? Ikaw ba mismo nafi-feel mo na-excite ka? Ano yung mga kikwento nila ngayon? Okay, para lang tayo nagkukuwentuhan dito pero sobrang amazing yung mga mapapakinggan ninyo kasi ito po literal and experience po talaga nila papaano nila na-achieve yung meron sila ngayon. Okay? Ready na ba? Excited na ba? Ready na? Okay, so alam po natin 'no, sa panahon po natin ngayon, para sa akin kasi 'di ba, sa lahat ng mga breadwinner, sa lahat ng mga OFW na nandito ngayon, talaga para sa akin po, 'wag tayo talagang mag-i-stay lang sa sitwasyon or ginagawa natin ngayon. Kung alam naman natin naman na ang tagal na natin, tama, diyan pa rin. Yun talaga yun,
Tama? Kasi minsan alam na natin na para paulit-ulit na lang 5 years na, 10 years, same pa din na. 'Di ba? And tayo, minsan nakikita na natin yung mga opportunity, maraming dumadaan eh. Tama ba? Marami tayo niyan, pero nga lang siyempre may takot, may duda. Kasi gano'n po ako noon. Tama, sa lahat ng mga nandito, ako po number 1, nakakatakot eh. Tama, pero brinek ko yung sa self ko na sabi ko kung matatakot ako, mas lalong walang magbabago. 'Di ba? Shoutout sa inyo sa mga nandito po ngayon and sa mga bago, nakakapasok lang at hindi alam anong meron dito. Meron bang gano'n dito yung, bakit pala ako nandito? Oh, 'di ba? Parang nasindan ng link, di mo alam kung anong meron, eh, 'no? Oh, 'di ba? So, congratulations! Kasi bakit? Itong opportunity na 'to, 'pag tinapos mo at napakinggan mo, ako magsasabi sa'yo, okey? Sasabihin mo na, kaya pala. Kaya pala maraming taong mga nakikita ko na nagbabago buhay. Tama ba? Oo, narinig niyo na ba 'yan na ikaw gustong-gusto mo rin umasenso, gumanda buhay mo, pero nga lang 'di mo alam papaano magsimula. Tama, hindi mo alam ano yung gagawin mo. Gusto kong umasenso, gusto kong kung OFW ka, gusto kong makapag-ipon. Gusto ko rin makauwi ng Pilipinas, pero hindi mo alam papaano magsimula. Tama? Oh, ngayon masasagot 'yan. Okay? Masasagot po 'yan. Okay? So, sige. Ako po sobrang excited na. Okay? Actually, puro OFW po yung magse-share ngayon dito. Okay? Puro OFW yung mga magse-share po ngayon dito, pero we will make sure. Okay? Sa inyo po na nandito ngayon, okay, sisiguraduhin po natin na lahat ng mapapakinggan po ninyo, okay, namnamin nyo lang, okay, i-absorb nyo lang, at action na natin. Tama ba? Okay lang ba yon? Makinig kayo, okay, tumutok, kung mas maganda nakaupo ka kasi kung nakahiga, di ba mamaya maghilik ka na, marinig dito natin, no? Joke lang. No? Okay, mas okay po no na at least nakaupo at nakatutok ka talaga. Kasi para at least absorb talaga natin yung mga sasabihin ng mga speaker po natin. Kasi itong mga speaker natin para at least alam niyo po ano ho, mga speaker natin, alam niyo po, sila talaga yung patunay. Okay, ako po OFW, pinatunayan ko na din po. Okay, dito tayo nagkaroon ng sakyan, nagbago buhay, tama, nagkaroon ng result. Sobrang thankful sa Aubi Empire. Tama? Kasi sino ba naman tayo dati? It's because dahil sa isang try lang din, nandito na tayo ngayon for good na sa Pilipinas. Okay? Ready na ba? Okay, hindi ko na patagalin ha. Kasi ako po, excited na rin. Sobrang excited na rin po ako na simulan at tawagin po yung unang speaker po natin. Okay? Sige. Sige, unahin natin, no? Walang iba, isa po ito sa mga OFW icon. OFW icon na kung saan sumubok, nag-try. Okay? Sige, wait lang natin ha. Saglit lang kasi chine-check ko guys kung ready na ba talaga siya kasi syempre excited siya eh. Tama? Excited siya na i-share sa atin yung mga mangyayari ngayon. Okay? Oo. Okay, sige. Antayin ko lang ha. Okay, sige. Basta guys, sa lahat ng mga nandito, tumutok ka, pakinggan mo. Okay po? Kasi yung mga sasabihin ng mga tao na to, yung mga speaker na to, okay? Hindi basta-basta. Sure ako na pagka pinakinggan ninyo, okay, sineryoso mo, ninamnam mo, one day, ikaw naman yung mag-share dito. Tama ba? Okay lang ba yon? Okay? Sige, simulan na natin. Okay? So, walang iba. OFW icon na kung saan ngayon po, isa na po sa mga Millionaires Club. Unahan na natin para mas excited tayo. Tama, isa na po sa Millionaires Club and talaga kumikita na rin po talaga ng sobrang laki. Bago lang din to, kakauwi lang din for good. And right now, siya na magkukwento. Okay? Please welcome natin, walang iba, kundi si mentor or coach, Emma Lauriaga. Pasok. Yes, good afternoon, good evening, good morning all over the globe. Narinig nyo ba ako? And pa-type naman ng number 12 kung loud and clear po ba? Thank you so much, Mentor Richard Morillo, syempre sa pag-introduce sa akin dito, and syempre salamat din sa time privilege na i-share ko rin sa inyo kung paano ba rin nabago yung sitwasyon ko na
OFW turns into extraordinary, 'di ba? Dati lang naman akong kadama, 'di ba, sa lahat ng kapwa kong OFW dito, 'di ba? And katulad mo lang din ako. Kumbaga na naghaw lang din sa ganitong opportunity and right now kausap ko na kayo ngayon. And syempre sa lahat ng mga Muslim and brothers and sister ko ngayon, happy Eid Mubarak po sa inyo. And pa-type naman kung ilang years na kayo sa abroad, 'di ba? Para malalaman ko, 'di ba? Kung meron ba na katulad ko rin na OFW na 7 years din ako sa abroad. Imagine meron dito 8 years, 9 years, 'di ba? Sobrang tagal na. It's enough na sa pagiging OFW kasi ang sweldo natin is pang survival lang. Kaya itong opportunity ang makakatulong sa akin. So, syempre, mag-start na po tayo. So, by the way, my name is Emma Loriaga. Ito yung background and achievements ko. I'm former OFW from Saudi Arabia for 7 years. OFW icon, six-figure earner, local and international travel qualifier. I'll be rising star, I'll be tabuan, and millionaires in making. Tama yung sinabi kanina ng host natin. Yung pogi natin host, si Mentor Richard. And syempre, bago din ako, Millionaires Club ng company. So imagine nyo po, and ito yung buhay ko nung nasa abroad pa ako. Yes? Next slide, Tech. And imagine nyo po, 7 years po akong OFW and nakikita ko kanina meron dito 13 years. No, kumusta naman sa 13 years or matagal na sa abroad? Di ba may nabago ba? Wala. Kasi ako 7 years akong OFW. Wala rin na bago. Resibo edad lang na naipon ko. Kumbaga, sumubog lang ako dito sa Aubi Empire. Dito natudukan ko po sa pagiging OFW and 7 years po ako dyan nagtitiis. Di ba? Imagine yung buhay ko sa abroad, all around po, 2 bahay ang nalilinisan ko kasi syempre hindi biro. Once nasa Saudi ka, swerte ka lang, may kasama ka, karamihan talaga isa. So no choice, di ba? Tiniis ko. Sabi ko lang sa sarili ko na hope meron opportunity na dumaan, di ba? Sa wall ko na gusto ko talaga na magkaroon ng extra income kasi hindi talaga sapat yung sahod ko. Siyempre, di ba, kumbaga yung dinadasal ko nangyari siya. Kumbaga, siyempre ayoko na talaga tatagal sa abroad kasi hindi biro yung buhay OFW. So ito po yung resulta ko na ginawa ko lang talaga part-time yung pagka-busy ko sa abroad 2 to 3 hours per day. So imagine nyo po sa 7 years ko, ang nahawakan ko ng pera is almost 50,000 lang. But because of this Aubi Empire, diba, first time ko po nahawakan ng ganung kalaking pera. Yung kinita ko, syempre, is 432,000. So, syempre, may tax tayo, kaya nag-in cash po ako ng 387. Imagine nyo po, nung kumbaga nag-extend po ako dito, kasi syempre, yung goal ko talaga is, 600,000. So, hindi po na-hit kasi syempre namatay yung tatay ko, but because of this opportunity, may purpose ang lahat. Sabi ko, kung hindi ako sumubok, siguro OFW pa rin ako. Paano? 'Di ba? Yung syempre mahirap pag mawala yung mahal mo sa buhay. Hindi biro yung gastos, but because of this opportunity na solve po yung problema ko. Siguro kung hindi ako sumubok hanggang ngayon, 'di ba? Hindi pa matapos-tapos yung bayarin ko. Kasi imagine mo magkano yung ginagastos ko. So, buti na lang kumbaga umuwi ako na malaki pa yung kinikita ko kaysa sa pagiging OFW. Alam nyo sa mga kapwa kong OFW, umuwi po ako 1,500 real lang yung pera ko. So, di ba? Wala. Sa pagiging OFW, hindi ma-solve yung problema ko. Sabi ko, buti na lang. Naging wais po ako, naglakas ng loob nung nasa abroad pa ako kasi ayoko na talaga na yung sitwasyon ko ganito na wala rin na bago. So ito na yung buhay ko ngayon. Imagine nyo po, di ba? Na dati lang naman akong OFW na pumunta sa abroad para magtatrabaho. But because of this Aubi Empire, sa tulong ni Mentor Don Bade, Mentor Goded, and syempre sa upline ko si Mentor Jerlyn, di ba? Naranasan ko dati, nakikita ko lang yan sila
nung nasa abroad pa ako. Na-inspired lang din ako. Sabi ko, wow, meron pala travel na local and international dito sa OBM pa. Siyempre, yung tambayan ko sa kusina, kinikilig din ako. Sabi ko, balang araw mangyayari din yan sa akin. So, nangyari din, di ba? And 4 days po kaming travel niyan. Galing po ako sa Macau and Hong Kong. Kahit saan, madadala mo yung negosyo. Di ba, hindi kagaya na 'di ba kung negosyo na meron kang negosyo traditional, kailangan mo pa magbabantay. Dito sa online platform, kahit nasa travel ka, dala-dala mo yung negosyo, tuloy pa rin yung kitaan mo. 'Di ba, imagine? So sabi ko, ito pala, 'di ba, this is it. Sabi ko, nangyari sa akin yung hindi nangyari sa pagiging OFW ko. And imagine nyo ngayon taon, going to Korea na naman ako, hindi na magtatrabaho, maging lang yung buhay. Ang sarap ng feelings na hawak mo yung oras mo, wala kang amo na didikta, dahil lang po yan sa isang desisyon na ginagawa ko sa abroad. Sa lahat ng mga kapwa kong OFW, wag nyo nang patagalin pa sa abroad. Gawin nyo to part-time kasi part-time lang din ang ginagawa ko nung nasa abroad. Wala po akong reklamo, never po ako nagrereklamo. Yung sa mentor, sa upline ko dito, ang ginagawa ko lang, sumunod lang ako, yes, upline lang ako, so nangyari siya. And imagine nyo po, di ba? So, syempre, 4 years na rin ako sa company. So, 1 year ko na ngayon, full-time ginagawa yung negosyo. Hindi pa po naabutan ng 1 year na full-time ko dito. Nahit ko na yung first million ng company. Imagine nyo po, na dati lang po kadama, ngayon 1 milyonarya na. So, aakyat na ako syempre sa Philippine Arena. Imagine nyo po, na first time ko rin, di ba, aakyat. Siyempre, a-awardan ka ng company. Dito sa community natin, given na po yung kitaan, given na po yung travel, lahat po nandito na. Ang gagawin nyo lang, isundin nyo lang, sunggaban nyo lang. Kasi ako, kung nakaya ko, kung nangyayari sa akin, I'm sure kayang-kaya nyo rin. Hindi ko po na-hit ng ganong kalaki kung hindi po ako nag-VIP account. Kaya sa lahat na nag-share sa inyo ng link na to, yung tao na nag-share sa inyo dito, is pwede nyo siyang kumbaga, balikan nyo kung paano ko ba nagawa. And syempre, pwede nyo din ako tatanungin kung paano ko ba nagawa ng ganong kalaking part-time income habang nasa abroad. Kaya sa lahat ng mga kapwa kong OFW, gawin nyo to part-time, paraan diskarte lang, lakas ng loob, isang desisyon. Kung nakaya ko, I'm sure kayang-kaya mo rin. Magtiwala lang kayo sa sarili nyo para kayo naman ang next. 'Di ba? Makakasama namin dito. And back to our poging host, mentor. All right, thank you so much, Coach Emma. Imagine, no? Imagine na isa lang din sa mga nasenda ng link, nag-how before, o kung ikaw ngayon, diba? Same, katulad mo. Diba? So, walang imposible na yung buhay po na nangyari kay Coach Emma, mangyari din sa'yo. Kasi wala naman sikreto eh. Ang sikreto, alam mo, lakasan lang ng loob, subok-subok lang din. Diba? Sabi nga niya, kung hindi siya nag-try noon sa abroad, iwan na lang kung anong buhay na meron siya ngayon. And gusto kong i-congratulate po, no, Coach Emma, kasi sobrang layo na, pero malayo pa. Imagine, no? Actually, si Ma'am Emma, isa po yan sa mga nakasama ko sa Hong Kong trip namin. Tama? Hong Kong and Macau. Imagine, nakaka-amaze, no? 4 months pa lang siya that time na nag-for good and kumikita ng sobrang laki. And imagine, mula noon, ilang months lang din, na-hit niya na rin yung kanyang first million dito sa ginagawa natin. Imagine, no? Grabe po. Kaya si Coach Emma, isa sa mga patunay. Patunay na dito sa business natin, talaga namang wala nang, alam mo yan, wala nang tinatagong sekreto pa, talagang tinuturo namin, diba? Ginaguide namin yung bawat isa para ikaw mismo, na katulad namin na dreamer, na nangangarap din, okay? Maging kagaya mo din kami, at the same time, soon, di ba? Yung mga nangyari sa kanya, yung nag-share siya ngayon ng kanyang successful story, one day, ikaw naman yung mag-share. Tama? And ramdam mo ba? Gusto kasi nafe-feel yan eh. Guys, gusto kong sabihin sa iyo, kung anong gusto mong life, kung anong gusto mong buhay. Katulad ngayon, nag-share si Ma'am Emma, kung OFW ka o empleyado ka, sure ako, tama, sure ako na ikaw, 'di ba, nangangarap ka din. And gusto kong maging aware ka na dapat clear na sa iyo ngayon pa lang. Clear na dapat sa iyo, nakikita mo na.
Tama, dapat nafi-feel mo na at nai-imagine mo na one day, ikaw naman yung nandito, ikaw naman yung magta-travel. Tama, dapat gano'n yung feelings mo. Kasi the moment na kini-claim mo na, the moment na yun na yung naiisip mo, the moment na ginagawan mo na ng aksyon, the moment na kinakausap mo na yung mentor mo, yung nagpasok sa'yo dito, yung nag-share sa'yo, no? Kung yan ang mindset mo ngayon or yan yung feeling mo ngayon, congratulations ngayon pa lang. Kasi bakit? Again, one day, ikaw naman yung magsi-share dito. Okay? So ayan, ako po, sobrang na-excite again kasi una pa lang yan. Tama? Ito naman pong next, ang pinaka nakaka-excite. Okay? Kasi kung una kanina, OFW, naging part ng Millionaires Club, ang dami na nangyari sa life niya. Ito naman po, currently, okay, OFW pa din siya ngayon. And ginagawa niyang part-time ang negosyo at nagkaroon ng result. Imagine, no? Itong tao na to, siya yung patunay na even OFW ka or busy ka sa abroad, kaya mo talagang kumita. Tama, kasi ganun po kami. Lahat ng mga nakapagpurgo dito sa Pilipinas, ganun po talaga din ang result. And right now, patunay sa inyo po na itong OFW na to, nasa abroad pa. Ginagawang part-time ang business. And makakausap nyo ngayon at siya yung mag-share ng kanyang journey kung bakit niya nakuha or na-achieve yung result niya ngayon. Kasi itong tao na to, excited na rin to eh. Excited na rin to na umuwi ng Pilipinas at mag-for good. Tama, makakasama din namin sa mga travels and ma-enjoy yung live. Tama ba? Okay? So ang tanong ko sa iyo, excited ka na ba? Yan yung pinaka-highlights natin. Ang tanong, excited ka ba personal? Sige, i-share mo pa yung ating link, no? Para at least mas marami tayo. Kasi hindi basta-basta yung mga napapakinggan natin ngayon. Ako mismo talaga, 'di ba? Nakikita ko na sabi ko, sumabay ka lang, gawin mo lang talaga 'to. 'Di ba? So walang sikreto talaga eh. Sumunod ka lang sa sistema ng Aubi Empire. Tama ba? Okay. Next natin, sige. Ako excited na. Marami na rin excited, no? Okay, so sige, hindi ko na patagalin. Ito po maganda din, katulad nung nauna. Okay? And siyempre, nagsumikap din, pero sabi nga niya din, ulit-ulit, okay, siya na magkukuwento para at least mas lalo kang ma-excite sa mga ikikwento niya. Okay po? A former OFW, I know, currently OFW again. Okay, nasa abroad and nandito makikita natin ngayon. Okay, soon, OFW icon. Please welcome natin, walang iba, kundi si Coach Ana Lisa Heshike. Yan. Oh, thank you so much for that, Coach Richard. Ang ganda ng introduction sa akin. Oh, wala tuloy yung kaba ko. My God. Good evening sa lahat. Good morning, good evening kung saan man kayo sa mundo ngayon. Kunbawa, galing dito sa Japan. Ako po ay currently nasa Japan po. So, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so actually, excited naman talaga akong umuwi. Kaya ngayon pa lang gusto ko nang i-share sa mga tao, sa mga ka-OFW ko kung ano yung mga small and exciting na mga success na naranasan ko ngayon. Okay, so thank you for the slide. So ako po si Annalisa Heshike and currently I'm in Japan po ngayon. Isa po akong teacher dito sa Japan. At solo ko pong tinaguyod ang aking dalawang anak dito sa Japan. Kasama ko sila. And kung magtatanong kayo, ilang taon na ako dito sa Japan? 22 years na po ako dito sa Japan. At tulad ninyo po, naghahanap ng panibagong buhay na masarap na buhay. Okay? Okay, may natapos din naman ako. College graduate po ako sa Pilipinas and I am from the chaotic family, kung sabihin ko. My mother is a workaholic and my dad is an alcoholic. So, medyo kaguluhan po ng buhay sa Pilipinas at saka busy po silang dalawa sa negosyo po namin. May pwesto po kami sa palengke. Sa mga taong nakaka-relate dyan, kung nagbibenta kayo sa palengke o nagninegosyo, please type 1 kung nakakapag-relate kayo, kung nakapag-experience po kayo ng nagtitinda sa Pilipinas po.
dito po sa Ay, thank you. Ang dami niyo pala. So, nagtitinda po kami ng puto maya. Ako po ay isang tubong Mindanao po. So, kung may naka-relate ng puto maya, yan po tinitinda namin. Coffee shop po, Sikwate. So, yun po tinitinda namin. Umaga pa lang, 3:00 pa po ng umaga, gising na po ang mama at papa ko para magluto ng puto maya. Ihahatid sa palengke ng 4:00. Papakainin ang mga matansero, mga nagbebenta ng isda, kung ano pang mga nandyan sa palengke araw-araw. Grabe po. Oo, maraming nakapag-relate talaga. Grabe po ang buhay ng nasa palengke po. 16 hours po kami nagtatrabaho araw-araw po. At tinaguyod po ng pamilya ko, 5 po kaming magkakapatid. And dahil sa hirap na buhay na yon, wala po ako life medyo back po tayo. Wala po akong life balance in times that hindi ko po naranasan ang magiging pagka-teenager ko, kaya dahil lang pagka-teenager ko nasa palengke, aral, palengke, aral lang po ang buhay ko dahil gusto ko pong tumulong sa pamilya ko at wala namang ibang tutulong kundi ang pinakabunso dahil ako pong pinakabunso. Ngayon, tinalikuran ko po ang pamilya ko pagkatapos ng aking pag-aaral. Tinakilikuran ko po ang profession ko pagkatapos ng aking pag-aaral. Dahil napagod na po talaga ako sa buhay sa Pilipinas. So, ginamit ko po yung talento ko, naging singer dito po sa Japan, naging factory worker, kung sino mga factory worker, shout out dyan. Naging caregiver, kung sino pong caregiver dyan, shout out po sa inyo. Napakabigat po ng mga tao ng ginakarga natin. Hanggang sa nag-asawa na po ako dito sa Japan po at nag-raise po ng 2 anak. And mula noon, nagiging school teacher na po ako dito. Nagtuturo po ako sa school. Pero sa sinamaang palad po, hindi po nag-work ang aming relation because ano ang problema? Pera. Nandito nga ako sa Japan, pero ang pera ang problema. Dahil nagtatrabaho ang ama, nagtatrabaho ang ina, pag uwi sa bahay, pagod na, laging away, puro kami nagpapadala ng pera sa Pilipinas. So puro away talaga. So hindi po nag-work ang ang marriage, kaya tinaguyod ko po ang 2 kong anak ng mag-isa po. Next slide po. Ngayon, sa lahat ng slide, ito talaga ang very emotional ako. Okay? Why? Because I was totally devastated because of the severe guilt. Bakit? Ano nakikita nyo? Yung papa ko, nung umuwi po ako sa Pilipinas, para makita ang pamilya ko, para makita ang papa ko. Pero ano nadatnan ko? Imbis na uwi ako ng Pilipinas, nung magsaya, burol po na papa ko ang nadatnan ko. Hindi po madali para sa akin. Napakasakit isipin po na uuwi ka lang para mag-attend ng burol ng tatay mo, ng pinakamamahal na tatay mo. Tulad po nangyari sa akin. Kaya dito po ako nagising. Sabi ko, anong ginagawa ko dito sa abroad? Relax ang buhay. Hindi relax. Dahil trabaho lang ginagawa dito lagi. Trabaho. Iniiwan ko yung pamilya ko. Sobrang guilty po ako. Sobrang sobra po ako nag-regret. Sobra po ako na-sad sa ginagawa ko dahil hindi ko po nabigyan sila ng magandang buhay. Tinalikuran ko po sila. Sa pagtalikod ko, hindi ko pa nagawa ang padalhan sila ng pera. Hindi ako nakapag-ipon dahil syempre yung kinikita ko sa Japan, yun yung ginagastos ko. Paano ka makapagpadala ng pera doon sa Pilipinas? Hindi. Isa pa, ako lang din kumakayod para sa mga anak ko. So, pag-uwi ko ng Pilipinas,
Birthday ko po yan. Mabi-birthday po ako sa Pilipinas. Pero pag-uwi ko, araw din na si Papa ay namatay. Kaya sabi ko, hindi na ako uulit sa buhay na ganito. Kailangan baguhin ko na, sabi ko. Kasi tinalikuran ko nga sila dahil sa pagod na buhay na trabaho lang puro. Anong ginagawa ko? Ganon din pala dito sa Japan. Trabaho. Wala akong panahon sa mga pamilya ko. Wala akong kapamilya dito. Wala. Siyempre. Nasa Pilipinas sila lagi. So yun ang pinaka-turning point ko. Next slide po. Yun ang pinaka-turning point ko na sabi ko magtrabaho ako ng marami para yayaman ako. Tapos uwi na ako. Sabi ko, tatrabaho ko ulit. Tapos last na to. Sabi ko, kaayod ako. Tapos uwi ako ng Pilipinas for good na. Kaya ang ginagawa ko po, sa umaga, naging teacher po ako sa school. Pangalawang picture po, sa factory po, paggabi, factory, MWF. Tapos pag Saturday and Sunday po, nasa caregiver po ako. Nagpa-part-time po ako sa caregiver. Overnight po, 2 gabi. Para uwi ako ng Monday, trabaho ulit. Yun ang ginagawa ko pa, ikot lang ang buhay ko po dito sa Japan. Trabaho, bahay, para makaipon po ako. Sabi ko, makaipon din ako, makakauwi din ako sa Pilipinas. Dahil nasaktan na nga ako dahil nangyari sa papa ko. Ayoko nang mangyari sa kanila, sa aking pamilya ulit. Kaya, anong mangyari? Next slide po. Anong mangyari pag pagod na katawan mo? Anong mangyayari sa iyo? Siyempre, hindi na po healthy. Hindi na po healthy. Wala ka ng pahinga. Kaya nangyari po, na-aksidente po ako. So, na-aksidente po ako. Ako po yung nakabisikleta. Pauwi ako galing trabaho. Nagmamadali akong uuwi sa bahay para magluto ng aking mga anak para pupunta ako sa tutorial ng other part-time po. So, anong nangyari? Wala na ang katawan ko. Sabi ko, anong papakain ko sa mga anak ko? Wala na akong lakas na para magtrabaho. So I was totally, imbis na kakahayod ako, mental breakdown po ang nangyari po sa akin. Yung sa naman, sa likod ko, sa neck ko, cervical spray ng sabi ng doktor nung una. Pero masakit pa rin ang ulo ko. Araw-araw yun. Yun pala, may leakage pala yung cervical cord ko. Tinatawag nila spinal cord leakage. Kaya natagalan ang pagpagaling. Lumabot po ng taon na hindi po ako nakapagtrabaho. Kaya ubos na naman ang ipon ko dahil paano kami makaka-survive kung hindi ako gagastos? Kaya doon ko na realize na health is wealth talaga. Habang habang wala kang naramdaman sa katawan, healthy ka, it's already a blessing. It's already a blessing na buhay ka. It's already a blessing na wala kang sakit. It's already a blessing na nakapag-isip ka ng matino. Kaya sabi ko, pagbibigyan mo lang ako, Panginoon, ng another lakas sa katawan ko, gagawin ko ang trabaho ng smart, hindi yung 9 to 5 job, magdoble-doble pa, hindi yung ganun. Sabi ko, bigyan mo ko ng, nagpray talaga ako sa Panginoon, sabi ko, bigyan mo ko ng pagkakataon na mamabawi ko lahat, hindi ko na kaya dahil ang katawan ko ay mahina na. So, sabi ko, ano ba talaga ang pwede kong gawin na makakauwi ng Pilipinas for good? Kasi ubos na din ang pera ko. Wala na akong kasi matagal din ako hindi nagtrabaho. Next slide, please. Tapos the time that I was in the house for recovery, nag-iisip ako, sabi ko, lumayas ako sa Pilipinas dahil umiwas sa pagod na buhay. Pero nandito ako sa Japan, nagtagal para ganun pa rin. Noon, ngayon, walang pagbabago.
22 years in Japan, wala pong ipon. Ano pong gagawin ko? Kaya yun ang lagi kong ni-realize, sabi ko walang pagbabago. Magre-retire na ako, muntik na akong mag-retire, pero wala pa rin akong ipon. Next slide, please. Next slide, please. Opo, talagang very, very, very ano po. Pero God is so good. God is so good. Nung nasa bahay ako, wala akong trabaho. Nagskascan ako ng aking FB. Dumaan sa akin yung video ni Mentor Don Bade. Tapos nakausap ko si Jerlyn Itaw, ang siyang mentor ko, ang isang coach ko. Siya, buti na lang nakilala ko po siya. Buti na lang kabisaya ko po siya. Buti na lang at hindi po siya bumitiw sa akin. Nakilala ko po ang Orvis Victus International po, ang Aubi Empire Community. Nakilala ko po siya, pinapapanood pa niya ako ng mga videos, pinapanood niya ako ng Module 1 and Module 2. Tapos sigurista po ako dahil wala na po akong pera. Last offense ko na po ito. Sabi ko, hindi na po ako bumaba. Sabi ko, ito ang kailangan ko dahil hindi madali ang magkakasakit. Paano kung uwi ako sa Pilipinas na wala akong insurance? Naubos na nga ng pera ko sa kagagastos dito sa Japan. Ano pa sa Pilipinas, 'di ba? So, when I get inside with this, Orbix Victus International with the community of the Aubi Empire po. May insurance po, doon ako na mas lalong nabuhayan. Tapos pag-check ko naman, may travel travel around the world. Sabi ko, wow, ang galing. May negosyo ka na, may insurance ka pa, makakapag-travel ka pa around the world na hindi ko man lang na-experience yan. Ni Pilipinas nga, hindi ko nga nalibot Tapos, pangatlo, may mga product pa sila kung gusto mo magnegosyo talaga, kung gusto mo talagang for good. Tapos isa pa, may community ka na very supportive. Itong community na Aubi Empire, talagang na-amaze ako dahil wala ako ngayon dito kundi hindi dahil sa Aubi Empire na binigyan ako ng nag-trust sa akin na makapag-speech sa inyo, makapag-share sa inyo ng buhay ko na hindi ko naman kinakalat ang buhay ko pero kailangan kong sabihin talaga sa inyo na ito ang nangyari, ito totoong nangyari sa akin. At dahil sa Aubi Empire, naririnig niyo ko, naririnig niyo ang tunay na buhay ko. Kaya sabi ko, all in one, nandito na sa company na to. Eto na, nabuo ang isip ko na dating nag-alala para sa mga pamilya ko, sa mga anak ko, and sa retirement ko din, nabuo siya, nabuo talaga. Kaya nagpadala agad ako ng pera sa taong hindi ko naman kakilala. Si Jerlyn Itaw, hindi ko po kakilala. Hindi ko po siya kilala. Dumaan lang po siya sa aking feed. Malakas ang loob ko na sabi ko, ito na yata ang sinabi ng Panginoon. Kasi talagang inask ko sa kanya, bigyan mo ako ng trabaho, Lord, na hindi na kailangan ng lakas ng talagang ano, dahil hindi, weak na ako And nag-decide pa po ako na nag-decide po ako ng negosyo na ito at mas lalo ko pang nakita po ang more opportunity nung pinanood ko po ang Module 3. Nag-VVIP po ako. Kaya sabi ko, eto na siya talaga. Tutuuhin ko na to, sabi ko. Wala na akong choice kundi gagawin ko to. Gagawin ko to. At nakita ko talaga na super supportive ang family. Ang family ng Aubi Empire. Hihilain ka talaga pataas. Ililid ka talaga. Talagang tutulungan ka pa sa mga taong nakapaligid sa amin. Talagang tulungan po dito. Kaya nandito na po ako sa Aubi Empire. Nagpapasalamat po ako talaga kay Coach Jerlyn Itaw, sa Mr. and Mrs. Don Bade. Talagang thank you so much for your trust and you have given me the opportunity to speak to this para sabihin sa mga OFW na nakinig dito ngayon, hindi po aksidente na nakinig mo kayo sa akin.
May paraan po ang Panginoon kung ano man yan ang nararamdaman niyo ngayon. Alam kong pagod ka na kung saan ka man ngayon. Alam kong gusto mo nang makasama ang pamilya mo. Alam kong hindi ka napabata din. Marami kang iniisip para pa sa pamilya mo. Huwag mong ubusin ang panahon mo diyan sa abroad. Huwag mong ubusin. Hindi mo alam mangyayari kung bukas o ngayon. Kaya sabi ko sa iyo, habang nandyan ka pa lang sa abroad, mag-invest ka na, mag-ipon ka na. Kasi yung ipon, ang ginagawa mong ipon, walang tutubo. Pero yung ipon na i-invest mo dito sa Aubi Empire, tutubo po siya. Tutubo po siya. Next slide, please. Gaya lang po ng slide ng kasunod na yan po. 2 months ko pa lang po kinita po yung yung figure na yan. Habang ginagawa ko dito sa Japan for part-time. Sino pong makapaniwala? Sino pong makapaniwala na ipon ako ng ipon? Century ang ipon ko po dito sa Japan. Pero hindi po ako nakaipon ng bigla-biglang ganyan po. Dahil imposible po eh. Lahat ng gastos ko araw-araw nandun lang sa lifestyle namin dito. Pero nung sinubukan ko sa Aubi Empire po, thanks God, umita po ako for less than 3 months po. 2 months pa lang po nakuha ko yung money na yan. Paano na for the next few months? Paano na for the next few months? Sabi ko, nagkakaroon po ako ng pag-asa para makauwi ng Pilipinas na makamtan ang buhay ng kapiling ang pamilya, kapiling ang magandang relasyon para sa pamilya ko at sa aking mga anak. Kaya sabi ko, hindi ko to ipagdadamot itong opportunity na to. Sabi ko, isi-share ko sa mga tao ito, isi-share ko sa kapwa OFW ko to. Sabi ko, hindi po iyan magic. Gagawin nyo lang, mag-invest lang po kayo para pag uwi nyo, malaki-laki na po. Sabi ko, this is for good. Papunta na po ako sa for good. Kaya sabi ko, wag na wag nyo sayangin ang panahon. Wag na wag nyo sayangin ang panahon. Mag-invest mo kayo kung sino mang nakapagpapasok sa inyo dito sa link na to. Kausapin niyo po siya kung paano mag-start. Hindi po dahilan kung wala kang pera. Dahil mulat noon pa, wala tayong pera. Kaya nga tayo nag-abroad dahil wala tayong pera, di ba? Kaya ngayon pa lang, mag-invest na kayo. Sabi ko, wag naman yung iubos-ubos lahat ng ipapadala nyo na wala kayong matitira para sa sarili nyo. Kaya mahalin yung sarili nyo. Kung mahalin yung sarili nyo, kaya nyo nang mahalin ang kapwa, yung kapamilya nyo. Sabi nga, you have to fill your cup first before you fill others' cup. Uhaw ka nga magbibigay ka na ng tubig ng iba. Magbibigay ka muna ng tubig sarili mo. Magbigay ka muna ng believe in yourself. Mag-invest ka para sa sarili mo dahil yung pag-invest mo na yan, para din sa kanila yan. Kaya sabi ko sa inyo, ngayon pa lang mag-invest na po kayo. Next slide po. Yan ang sinasabi ko po, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kung ano man ito, budol ba ito, no? Hindi po. Nasa tamang istasyon po kayo. Nasa tamang Zoom po kayo. Tama po ang community na napasukan nyo. Huwag na po kayong magdala-dalawang isip. Don't be afraid to dream big. Believe in yourself and make it happen. Dahil mangarap ka lang naman, lakihan mo na. Huwag mong limitahan ang sarili mo dahil isang beses lang tayo dadaan sa regalong buhay na ito. Ang buhay na ito ay regalo po, huwag niyong sayangin. Huwag kayong magtagal sa abroad at malayo sa pamilya niyo, malayo sa mga anak niyo, malayo sa kapatid niyo. Huwag po, huwag niyong gawin dahil may buhay na naghihintay sa Pilipinas po. Para ang paraan po ay ang sumama kayo sa mga tao na like-minded dito po sa Aubi Empire. Kaya kausapin niyo na po ang sino nag-send sa ng link at tutuuhin niyo po ang pag-believe sa sarili niyo po. Kaya maraming salamat sa pakikinig and I hope nakapulot kayo ng aral dito. Huwag niyo sayangin ang buhay niyo dyan sa abroad. Mag-invest na po kayo. Maraming salamat.
Grabe, no? Wala akong masabi kundi sabi ko, yun din talaga yung na-feel ko before nung nakita ko tong opportunity. Imagine, no? Thank you so much, Ma'am Annalisa, no? Thank you so much, Ma'am Ana. Sa sobrang dama talaga eh. Ramdam talaga yung kwento, paano kayo the way na ikwento yung nangyari sa inyo, yung buhay, and bago kayo napunta rito, and bago nyo nakita tong opportunity na to. And masasabi ko na, di ba, may purpose talaga eh. Everything's happened for a reason. Ako naniniwala po ako eh na kaya ka nandito ngayon, kung nandito ka sa Zoom event natin, it's a sign na pinakita na sa'yo. Parang si Ma'am Ana, nag-pray siya, ang dami niyang mga challenges sa life. Ang dami niyang mga, di ba, tinawid. Eh, nag-pray lang din siya eh. And that time, pinakita sa kanya yung opportunity na to. Tama? And same sa atin, sa amin, sa akin, ganun din. Kasi kung anong hiling natin sa taas, binibigay naman talaga niya eh. Tama? Binibigay niya. And nasa sayo na lang talaga kung papaano mo aaksyonan. Tama? Tulad po ni Ma'am Ana, again, thank you so much sa sobrang very inspiring na kwento po ninyo na i-share po ninyo ngayon sa amin. Kasi bakit? Siguro, sign na rin kung bakit narinig mo yung kwento ni Ma'am Ana. May purpose kung bakit napakinggan mo yung kwento niya. Kasi sure ako, di ba? Same din kayo ng pinagdadaanan, same din kayo ng nangyayari sa kanya. Tama? And at least ngayon, napakinggan mo talaga yung galing mismo sa kanya na habang nasa abroad pa lang, ginagawa niya. And habang nasa abroad pa lang, nakita niya na dito talaga, di ba? May pag-asa. And sa AUB Empire, again po, sa community po natin, hindi na po biro or hindi na sapat yung kwento-kwento lang eh. Hindi na po mabilang yung mga kwento, mga successful story. I know, nakikinig ka ngayon. Tama? So this is it. Hindi lang sa napakinggan mo. Mula sa puso na kwento po sa atin ni Ma'am Ana, na kung saan talaga, grabe po. Diba? Sobrang relate, sobrang amazing talaga. Tama? And this time, ikaw na mag-decide. Ikaw na mag-decide para sa future mo. Kasi sabi niya kanina eh, hindi na siya pabata eh. And sure ako, ganun ka din. I know, ilang years ka na din. Tama ba? And love yourself. Tama? Dream big. Maniwala ka sa sarili mo. Believe in yourself. Tama? Kasi ganun lang din naman talaga ang ginawa po namin. Alright? So again, comment ka dyan. Okay? Pasalamatan natin and congratulate po natin si Ma'am Ana. Kasi, di ba, ako po personal, sobrang excited ako na siya naman makapag-for good at makasama din po natin dito. Tama po? So sige, comment mo kung ano yung, okay, narinig mo na, alam mo yun, makakadagdag sa sarili mo para mas ma-push lalo yung pangarap mo ngayon. Okay? And sabihin ko again, congratulations kasi nandito ka at napakinggan mo yung mga kwento na tulad nito. Okay? And again, guys, excited ka pa ba? Okay? Na mas i-push pa? Tama? Yung mga pangarap mo? Kasi kung excited ka, sa last na speaker natin, okay, mas nakaka-excite to. Kasi ito po, OFW din. And patunay lang din na hindi una-unahan sa negosyo natin. Hindi una-unahan sa community, sa AUB Empire. Bakit? Ito po, bagong-bago lang din. Pero dahil ginawa yung best, sinipagan, ginalingan, kumunek sa mentors, and right now, nagkaroon po ng result. Okay? So, gusto kong makita yung excitement level po ninyo. I-comment mo, i-comment mo, I'm excited. Yan, sige, i-comment natin. Alright? So, again, di ko na patagalin. Siya na rin po ang magkwento. Okay, OFW icon. Okay? Mas ma-excite ka sa mga sasabihin niya nito. Kasi ako po, proven, nakita ko rin talaga yung kanyang growth, yung nangyari sa life niya. And ngayon, nakakasama rin po namin sa mga travels. Okay? Let's all welcome Coach Limsy. Good morning everyone and good morning AUB Empire and good morning sa mga kababayan nating OFW na naka-attend sa ating Zoom ngayon. And syempre, thank you so much kay Mentor Richard Murillo sa ating napaka-poging host ngayon. And syempre, isa lang din po ako. Kung loud and clear pala po ako, patype naman ng blessings. Yan.
Yan, patype naman ako ng blessings kung excited ka na din mapakinggan yung journey ko dito. Yan, so marami na nagta-type and ayan, shout out sa ating mga kababayan ko din ng mga OFW. So ako din po, OFW ako. And isa po ako sa natulungan ng AUBE Empire na magkaroon po talaga ng malaking resulta dito sa napakaiksing panahon. Kasi never ko na-imagine na ito po yung ibabalik sa akin ng community natin na sobrang binago yung buhay ko. So ito po yung slides. I'm Lindsay Minsalan. So papakilala po ako sa inyo. I'm Lindsay Minsalan, the online princess. And syempre, former OFW, ngayon naging isang OFW icon, car achiever. And ngayon, kumikita tayo ng 200,000 and travel qualifier po, local and international. Yes po, yan po yung nangyari sa akin sa loob po ng 1 year na ginagawa ko po itong full-time dito sa Pilipinas. So, napakaiksi pong panahon pero ito yung binalik sa akin ng community. Pero ngayon po, is ipapakita ko sa inyo yung humble beginning ko nung nakapagsimula po ako dito. Ayan, next slide. Ayan, so dati po akong OFW from Taiwan for 7 years and nagtrabaho po ako as factory worker. And sa tagal ko po doon, syempre, inakala ko po, di ba, na nakapag-abroad din po ako, is inisip ko, nagaganda na yung buhay ko. Which is true po, maganda, malaki po yung sahod sa abroad. Pero di ba, habang pong tumatagal tayo ng mga OFW, lumalaki din po yung responsibilidad natin sa Pilipinas. And bakit nga po ba ako nakapag-abroad? So nakapag-abroad po ako kasi alam niyo po ang kwento ko is naging empleyado din naman po ako dito sa Pilipinas pero humanto po sa point na nakapag-abroad kasi yung sinasahod ko po dito sa Pinas hindi rin po sumasapat. Kasi balik po, kumbaga ako po, maaga pa lang po ako, naulila na ako. Grade 6 pa lang ako is naulila na po ako and kumbaga ako po yung panganay sa mga magkakapatid and syempre ako po talaga yung sumusuporta sa kanila. So naisip ko po, nung nandito ako sa Pinas, naipapaisip ako, bakit kaya ako kinuha ng maaga yung parents ko? So tanong ako ng tanong kay God noon, sabi ko, bakit kinuha ng maaga yung parents ko? So ngayon ako po yung panganay, syempre ako po yung magpo-provide sa mga kapatid ko. Syempre napakahirap po na lumaki ka talaga na wala kang magulang. 'Di ba? So ayun po nakapag-abroad ako, pero nung nasa abroad na po ako, is sabi ko kay Lord, baka ito na Lord yung sign na kaya ako nandito sa abroad. Kasi ito pala yung bibigay mo sa akin na ito na siguro yung magandang buhay. Kasi nga po nasa abroad na ako. So ang inisip ko po noon, masusuportahan ko na yung mga kapatid ko sa Pilipinas. Di ba? Mapapag-aral ko na sila. Di ba? Mabibigay ko na din po yung mga gusto nila. And ayun po, habang tumatagal ako sa abroad, napapaisip pa rin ako. Parang hindi pa rin po enough yung sinasahod ko doon. And dumating sa point na everyday na nagsisawa na ako sa paulit-ulit na lang. Trabaho, matutulog, higising ka na naman, trabaho ka na naman. So sabi ko, Lord, ito ba yun talaga yung ibibigay mo sa akin? Kasi kumbaga yung sa experience ko po before, kasi hindi rin po madaling pinagdaanan ko. Kasi nagpalipat-lipat din po ako ng tirahan. Una po sa lolo ko, tapos sumunod sa mga tita ko, para lang din po talaga makatapos ng pag-aaral. And then yun po, nakapag-abroad, pero nasa abroad na, napapatanong na naman ako kay God. Sabi ko, God, ito po ba talaga yung Lord? Ito po ba talaga yung ibibigay niyo sa akin? So buti na lamang po is nakilala ko yung AUBE Empire. At si Mentor Don Badi, si Mentor Grace, si Mentor Godet dito sa opportunity natin na ipinakita sa atin tong AUBE Empire at ang Orbix Victus na talaga pong nagbago yung buhay ko. Na ito pala po, kumbaga hindi pa pala po yung nasa abroad ako, kundi meron pala po na ito na ipinakita sa akin na naghihintay sa akin ng magandang buhay dito sa community. So next slide, Tech. So ito po naman, nakilala ko talaga to sa TikTok. Yung taong nakapag-share sa akin, hindi ko rin po kakilala and tinuruan niya po ako step by step. Which is nilakasan ko lang din po talaga yung loob ko. Kasi okay lang daw po mawalan ka ng pera, basta di ba wag ka daw mawawalan lang ng paraan at lakas na loob. Kasi ang puhunan talaga dito po, lakas ng
lakas lang talaga ng loob. So nilakasan ko po yung loob ko sa pagsubok ko, kahit alam ko po 'di ba na may involved na pera kasi sa abroad po 'di ba hindi naman biro kitain yung pera. So dito po talaga is nilakasan ko lang talaga yung loob ko na sumubok dito sa opportunity. And good news po, next slide. And good news po sa pagsubok ko po na yon. Dati lang naman ako naghaw pero ngayon part-time ko siya ginagawa habang nasa Taiwan. Kumita po ako ng 2 months part-time income na 80,800. So sobrang sarap na po sa feeling yan kasi imagine 2 months. Eh kinikita ko po yan din sa abroad. Full-time ko pa ginagawa. Diba? 2 months din. Pero full-time din. 12 hours ako nakatayo. Diba? So ang hirap din kasi 12 hours ka nakatayo tapos ayun po yung kinikita mo. So kulang na kulang pa rin talaga yung sinasahod ko kasi lahat po talaga ng sahod ko napapadala ko lang sa Pilipinas. And next slide po. And good news po, nakapag-for good na rin ako dito sa Pilipinas sa tulong ng AUBE Empire. And ayan po ngayon is na, kumbaga nandito tayo sa Pilipinas, full-time na natin ginagawa yung negosyo natin. So sobrang sarap po sa feeling, kumbaga dito po natuldukan talaga yung pagiging OFW ko. Kumbaga ngayon po, nai-experience ko na yung magandang buhay dito sa community. And next slide. Ayan. So sobrang ganda ng system natin. May proven and tested system na po tayo. Kumita po ako dito, nakapag-check po ako ng 169,000 na kung sa abroad po, kinikita ko to ng 3 months. Pero dito po, sa community, sa sobrang ganda po, nagamit lang ang social media mo, is kumikita po tayo dito ng 1 month na lang. Imagine po yan, 169,000, 1 month na lang. Nandito ka lang sa Pilipinas, kasama mo pa yung pamilya mo habang kumikita ka ng malaki. And next slide. Ayan, so hindi lang po yun, is nakapag-check po ulit tayo ng 148,000. So ayan, in-encash ko din yun that day. And syempre, di ba, ang sarap sa feeling na kumikita ka ng malaki, kumbaga na ibibigay mo na din, nakakatulong ka sa pamilya mo. So ang sarap na nandito ka lang sa Pilipinas. Kumbaga, ito talaga yung opportunity na hindi na po ako bumalik sa abroad. Kumbaga, ito yung naghintay sa akin na, kumbaga, patuloy yung pagpasok sa akin ng income. Ayan, next slide. And eto na po, 'di ba, sa abroad hindi ko naman nabibili yung mga gusto ko na mga dream gadget ko, pero dito sa tulong ng community natin, sa sobrang ganda ng system is nakabili po tayo dito ng iPhone 15 Pro Max, yung pinaka-latest, 'di ba? And syempre sinundan niya ng MacBook Air 2. Diba? So, ayan po yung binigay sa akin ng community. Kumbaga sa abroad, hindi ko naman po yan nabibili. Kumbaga kasi, syempre, lahat ng sahod mo, napapadala mo na sa Pilipinas. So, yung mga gusto mo, hindi mo na nabibili. Pero, kasi sakto lang yung sinasahod mo. Pang-budget sa araw-araw mo, pang-padala pa sa inyo, sa mga ano pa, sa mga gastusin, di ba? And dito po, kumbaga, yung kinikita ko dito, hindi lang sapat, kundi sumobra pa. Kundi nabibili ko pa yung mga wants and needs ko. Katulad po niya na hindi ko kumbaga dream ko lang talaga na magkaroon ng iPhone 15 saka MacBook. Pero dito po sa sobrang ganda ng community, ayan po yung binigay sa akin. Ayan, next slide. So kumbaga dito po naman is nagkaroon ako ng lifestyle na kung saan, di ba, bukod sa kumikita ka na ng malaki, nakakapag-travel ka pa, nakapag-travel po ako dito around local dito sa Pilipinas, di ba? Nakakakain din tayo dito sa mga restaurant na mamahalin, di ba, nakakapag-beach, di ba? So nakakapag-travel na tayo and syempre ang sarap sa feeling na kumbaga ang ganda ng buhay na naghihintay din sa'yo dito once talaga na lalakasan mo lang din yung loob mo kasi ito yung buhay ng mga pinapangarap na mga OFW talaga na magkakaroon ng time and financial freedom. Kung saan dito ko po talaga na-experience na magkaroon ka ng time and financial freedom na kung saan sa abroad, di ba, nakapako na lang tayo sa trabaho natin. Diba? Na wala na tayong time na ni sa sarili natin, wala tayong time kasi yung isang araw nating day off, kulang na kulang pa yan. Kasi pagka umaga kung gagala ka po, kinabukasan, mayroon ka na namang iisipin na trabaho mo.
Pero dito sa sobrang gandang system natin dito sa AUBM Park is talagang dito po talaga magbabago yung buhay mo once talaga na kung sino man yung mga tao na nakapag-share po sa inyo ng link, pasalamatan nyo po ngayon pa lang kasi iyan po yung magiging anghel ng buhay nyo na makakatulong po sa inyo para makuha nyo din yung mga pangarap nyo. Katulad ko po, nangangarap lang dati at nai-inspire dito sa mga kapwa natin OFW. Pero yung inspirasyon na yon unti-unti na pong nangyari sa akin. Kumbaga nag-manifest na po yung mga iniidolo ko dito ng mga OFW icon. And next slide, Tek. Ayan, sa sobrang ganda po ng community natin, never ko ma-imagine, after 6 months lang na ginagawa po nating full-time dito sa Pilipinas, yung opportunity online natin na ito is nakabili po kami agad ng first brand new car. So, top of the line model. So, ang sarap sa feeling kasi yan po yung binigay. Kumbaga sa puhunan po na inilabas ko dito, yan po yung binigay sa akin ng community. Kumbaga nakabili tayo ng first car dito. Kumbaga sa abroad, sa sobrang tagal ko po sa abroad, di ba? Kahit gulong ng kotse, hindi po ako makabili. Pero dito po, yung pinapangarap ko lang ng kotse, actually ito pong kotse na yan, pati kulay, nasa dream board ko. Pero nag-manifest po siya agad. So ang sarap po sa feeling. Sino dito pala ang gusto rin makapag-drive ng sariling car niya? Pa-type naman dyan na I am next. Kung isa ka naman sa gusto mo din makapag-drive ng sarili mong car. Pa-type naman dyan ng I am next. Ayan. So madami. So ayan. So kung ano na yan, ngayon pa lang, di ba, inaano mo na, kiniklaim mo na sa sarili mo na I am next, I'm sure mangyayari at mangyayari yan. Kasi ako nga po nakaya ko, I'm sure po kayang-kaya mo rin. Basta, di ba, ang kailangan mo lang talaga dito, susubukan mo at susunggaban mo at magtitake ka talaga ng action. Kasi kahit kano di ba kaganda yung opportunity na binigay sa'yo, kung hindi naman talaga ikaw open-minded, kumbaga wala ring action, wala ring 'di ba mangyayari. Oh, so dito po, kumbaga binilisan ko lang din talaga yung paggawa ko ng action, kaya po talaga lahat ng mga pinapangarap ko kumbaga unti-unti pong natutupad dahil sa community natin dito sa AUBM Park. And syempre next slide po, Tek. Ayan, so kumbaga dito po sa maiksi lang talagang panahon is nakapag-travel na po tayo ng 5 countries. Sino po dito yung gustong makapag-travel? Pa-type naman dyan na I am next. Yan. So nakapag-travel po ako ng Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, and Taiwan. So nung Taiwan po, latest lang yan. So galing kami, ako factory worker ako sa Taiwan, pero bumalik ako dun sa Taiwan last January 31 lang to Feb 5. Kumbaga po, di ba, kasama ko na dito yung AUBM Park. So yung mga kasama ko po dyan, alam niyo po ba, dati lang gasoline boy, dati lang water boy. So nakaka-inspired kasi napakababata pa, kasama ko na nagta-travel. And syempre kasama ko din yung mga mentors natin dito. Sila mentor doon, sila mentor Godet. So ang sarap sa feeling kasi, kumbaga, meron ka ng community talaga na kasama mo pa mag-travel na habang pare-pares kayo ng pinapangarap, pare-pares kayo ng goal sa buhay. So yun ang masarap sa feeling. Kumbaga nung nakapag-travel po ako is kumbaga inisip ko dati, totoo ba to? Kumbaga babalik ba talaga ako ng abroad? Na hindi na ba talaga to pa na OFW naman ako? So doon ko po na ano talaga, nababalik pala ako ng abroad para magbakasyon na lang at mag-travel. So ang sarap po sa feeling, 'di ba, na habang kumikita ka na ng malaki, nai-enjoy mo pa yung buhay mo na habang bata ka pa. Kumikita ka na ng malaki at ngayon, 'di ba, na-experience yung ganitong buhay kasi iba po yung experience makapag-travel. Kumbaga yung experience po na yan yung dadalin mo. At the same time po, di ba, yung pagta-travel, makikwento mo pa sa mga kanununuan mo na iyan, napuntahan ko na yung lugar na yan, napunta ko na yan. Kumbaga, matitikman mo din po yung mga ano nila, mga pagkain nila, di ba, yung mga culture nila. So, ang sarap po sa feeling, lalo na po sa Taiwan, nung bumalik kami, kasi sobrang sarap pala ng
Naiisip ko nung nare-reminisce ko, sabi ko, dati lang akong factory worker dito, pero ngayon, turista na ako sa Taiwan, di ba? So, sobrang sarap po talaga sa feeling so, na-experience ko ngayon dahil sa AUBE Empire. And kung ikaw, isa ka ring OFW ngayon na nai-inspired sa akin, nai-inspired dito sa napakaraming OFW na natulungan ng AUBE Empire, I'm sure ikaw naman ang next na makaka-experience nito once din nalalakasan mo din talaga yung loob mo. Kumbaga dito talaga hindi naman puhunan talaga yung pera kundi lakas lang talaga ng loob. Kasi ako po, nilakasan ko lang din talaga yung loob ko sa pagsubok dito sa opportunity na to. And never ko na imagine na ito po yung ibabalik sa akin. Kumbaga sa una talaga, di ba, may takot ka. Pero dito, kung nakita mo naman na may chance magbago yung buhay mo, bakit di mo siya gagawin? Bakit di mo siya susubukan? Di ba? Kasi dito, baga diskarte lang ang kailangan natin din para talaga makapagsimula. Kumbaga ang sikreto ko din po, kaya sa maiksing panahon na nangyari po yun sa akin, yung resulta ko na yun, alam niyo po ba kung ano yung sikreto ko? Kasi yun po is nakumpleto ko agad yung VIP accounts ko. So yung VIP accounts ko na yon habang nasa abroad ako, talaga pong pinush ko siya na makumpleto ko dito. Kasi bakit? Kasi dito, ito na po yung negosyo na gagawin ko na lifetime. Kasi ang maganda po dito sa negosyo natin na to, lifetime mo po siya na pwede mo pang ipamana sa mga anak mo, sa mga kanununiluan mo. Yun po yung maganda sa negosyo natin. And ito po isang kagandahan din po dito, 'di ba? Kumikita ka na na malaki, nakakapag-travel ka pa. Yun po yung naghihintay din na buhay sa iyo dito sa community natin. Kumbaga ako po is alam ko po na proud sa akin yung mga parents ko kung nasa heaven na po sila ngayon. Pero dito po, 'di ba, na naiisip ko din po na habang nagda-drive ako ng kotse, na sabi ko, what if nakasakay dito yung magulang ko. 'Di ba? What if napapag-drive ko sila? What if, 'di ba, na nalalabas ko sila nalilibre ko sila sa restaurant, 'di ba? So kung kung buhay pa yung parents mo, 'di ba? Lakasan mo yung loob mo. Itodo mo dito sa negosyo mo. Kasi hindi habang buhay, magiging buhay yung parents natin. Kumbaga, habang bata pa sila, iparanas mo naman sa kanila yung magandang buhay. Kasi ang sarap sa feeling, yung mo sila, natitreat mo sila sa labas, di ba? Nakakapag-travel kayo na magkakasama. Kasi ako po, hindi ko na magagawa yun kasi wala na po yung magulang ko. Pero napapaisip pa rin po ako minsan, what if nandyan po yung mga magulang ko? Diba? Kasi ang sarap sa feeling na may tatakbuhan ka in case na may problema ka. Diba? So ngayon po talaga is sobrang grateful ako kasi nakahanap ako dito ng pamilya sa AUBE Empire na kung saan ito talaga yung nakatulong sa akin kasi dito po, kumbaga meron na tayong tulungan system na tutulungan ka talaga na magiging successful ka rin. Kumbaga dito ko po nahanap yung pamilya ko na hindi po ako iiwan. Diba? So, ayun po, kung buhay pa din yung magulang mo, hindi ka pa nakakapagsimula dito, lakasan mo lang yung loob mo na makapagsimula ka. Kasi, sabi nga mga OFW din, ang tip ko po sa inyo, habang may income pa po na pumapasok sa inyo, i-invest nyo po dito sa tamang opportunity. Kasi kung isa po kayo sa nasiran ng mentor nyo ngayon or coaches, napakaswerte nyo, pasalamatan nyo yan kasi yan yung magdadala sa inyo. Kung baga, habang may income ka, kasi ang mga OFW po, hanggat malakas sa abroad yung sinasahod nila, hindi nila naiisip kung ano yung mangyayari sa future. Kung baga, hindi nila naiisip na what if may mangyaring masama sa abroad, which hindi naman po talaga natin yun ina-attract. Kung baga, katulad na lamang po na nag-share kanina, di ba, si Coach Ana na OFW from Japan, kumbaga dito niya na-realize na hindi talaga habang buhay magiging OFW, hindi talaga habang buhay magiging malakas ka na magtatrabaho ka abroad. Kasi I know
uuwi at uuwi ka pa rin dito sa Pilipinas kasi iba pa rin po yung nakasama mo yung pamilya mo. Iba pa rin yung magse-celebrate kayo na magkakasama na Pasko, na may okasyon, 'di ba, na graduation ng anak mo. 'Di ba? So, kumbaga dito, nakita mo tong opportunity na to, nandito ka na, kumbaga ibigay mo na yung best mo. Na, sabi nga, basa ka na, paligo ka na, itodo mo na, igawan mo ng paraan din yung BID mo kasi gano'n naman din po lahat ng nagsimula dito na mga OFW. Katulad ko po, kumbaga ako, ginawan ko lang din talaga ng paraan yung BID ko. Kaya ikaw po, napakaswerte mo kasi naka-attend ka ngayon. At I know for sure kung nagawa po namin na napakaraming OFW na, I'm sure kayang-kaya mo rin po. Basta magtitiwala ka lang sa sarili mo at magtitiwala ka sa tao na nagpasa sa'yo ng link at mentor at coach mo ngayon. Kasi ang ginawa ko lang din po dito, nag-yes mentor lang po ako. And always believe na magiging successful ka po at naniniwala ka din na magaling ka. Kasi lahat naman tayo magaling kasi nagsimula din po ako dito sa wala din po akong alam pero sa guide ng AUB Empire mga mentors natin dito na nagpapasalamat po ako kasi ito po ako ngayon. 'Di ba? So ayun po yung matitip ko sa inyo. Kumbaga I know for sure kung nagawa ko, kayo naman ang next, I'm sure kayang-kaya nyo rin. So thank you so much and I hope na inspired po kayo sa aking kwento. And I'm sure kung dati lang din po ako nanonood and ngayon isa na sa nag-share ng success story ko, I know for sure kung gagalingan mo dito, kung itotodo mo, ikaw naman yung next na mag-share dito ng success story mo. And yun, thank you so much. Back to our host, Mentor Richard. Thank you so much. Sobra, no? Sobrang inspiring. Talagang nanunuot yung mga words nila mula